What's up guys? Welcome sa panibagong vlog, part 2 ng motovlog setup content. Kung napanood nyo na po yung setup reveal natin na vlog ko sa channel, shinare ko dun yung mic na gamit ko, yung settings ko sa video. This time, share ko naman sa inyo kung paano natin ma-achieve na maririnig yung passenger natin or yung backride natin or yung OBR nyo. Hello. Kakamustahin po natin siya, anong feeling umangkas sa Z1000 at compare sa mga bikes na nasakyan niya na before. Kung OBR friendly. At ngayon, sama kayo sa amin, punta tayo ng San Simon. Doon tayo ulit mag-video at mag-test ng mic kung ano yung pwede niyong gawin. Pero as you can hear, eto na yun. Bala ko sana isang mic lang muna yung gamitin, tapos eto na yung gagamitin natin. Pero dahil ganun din naman, mauuna nating maririnig yung pinaka-good na setup para rinig yung angkas nyo. And eto na po, say hello baby. Hello. Kamusta? So ginawa ko left and right para meron akong option na eliminate yung audio niya pag nagkakasabay kami magsalita. Galing naman. Sa editing. Kasi pagka sinet natin ng mono, magkadikit na yung dalawang volume na yun. Presyo nga pala nung camera na gamit natin, DJI Action 5 Pro, ay 25,000 or 22,000 standard. Meron ng internal memory storage na 48GB. Tapos dinagdagan ko ng SD card na 256GB para talagang mahaba yung recording hours natin. Yung 48GB pagka 4K 60fps parang 1 hour or less lang, or 1 hour lang. Yung 256GB nasa 3 hours or 2 hours pagka 4K 60fps. Baby, matanong kita, ano yung mga bike na nasakyan mo before na wag mo na big bike? Ano yung mga nasakyan mo ng motor before na hindi big bike? At i-rate mo sila kung ano yung pinaka-comfortable sa'yo. Pinaka-comfortable na na-experience ko is NMAX. Then, pangalawa Mio, although matagtag siya. Tapos, Aerox, ang ganda na yun. Comfy naman. Sa big bike? Pinaka-comfy na naupuan ko is BMW F900R tsaka CB650R. Akala ko ba TRK? Ay, adventure bike yun, automatic na. And siguro consider ko na yung Z1000 kasi bike natin to and nasanay na ako. 450 SR tsaka 450 NK. Same na same lang sila ng backride position na upuan eh. Sa SR mas worse kasi nakasubsub ka pa, no? Tsaka Boom 500 SR. Kasi ang taas, no? Medyo may foam na pero ang taas naman nung ano, upuan. And we're here na po sa San Simon. Sa total, actually, apalit pa to. Oh, tara. Bubulong. Bubuhatin sana kita parang baby. Kamusta? Namiss mo ba sumakay sa Z1000? Tag-ulan, ngayon lang din masyado nalabas eh. Naka-video eh, kailangan yun. So ito yung ginamit nating camera, DJI Action 5 Pro. Ito yung DJI mic mini ko. At ito naman yung DJI mic mini ng tropa natin na si JMSP. Same lang yung dalawa na yan, kulay lang yung pinagkaiba. At ang value niyan is nasa 2,500 or 2,000 plus pag naka-sale sa Shopee. Standalone lang yun, may kasama siyang charger. Tapos meron neto yung package siya, dalawang mic, tas isang transmitter. Pagka hindi kayo naka DJI product, pwede nyo siyang gamitin sa mga Sony camera, sa iPhone, DSLR. Pero pag naka DJI product kayo, like yung Osmo Pocket 3, makokonect nyo tong dalawang mic na to at yung ibang wireless mic ng DJI through Bluetooth wireless. Wala na kayong isasaksak dito na adapter. At ito yun, no, di hamak na mas mura compare dito sa wireless mic. At for my experience, kahit gaano pa kaingay yung sound, pag tama yung settings nyo dito, hindi siya nagpipick like na na-experience ko dito. Dahil hindi niya na kinakaya yung ingay ng tambucho
wind noise kaya pa, pero yung sigaw nyo at yung ingay ng tambucho hindi nyo na kaya. Ando na yung parang sumasabog na yung audio. Eto, 750 pesos or 500 pesos pag naka-sale. Pinakita ko na to sa isa kong vlog sa setup reveal. Yan, saksak lang natin. Tapos sasaksak natin dito yung jack na itong mic na halagang 30 pesos or 35 pesos lang, no? Yun na yung setup natin na mas mura, less than 1,000, naka-mic ka na. Pero ang ganda rin kasi ng wireless capability, no? Lalo na pag dalawa yung nabili nyo, pwede nyo nang ikabit sa helmet ng angkas nyo yung isang mic. At makakapag-interview pa kayo ng mga kasama nyo sa tambike or sa mga vlog. Tapos sarado na to, hindi na to naiiwang naka-open. At ang mahal nga pala nung adapter dito na halos kapresyo na nung mic dati. Meron yun parang plastic naka-mold instead of this. Buti na lang di tayo bumili noon dahil halos kapresyo din ng mic. Pwede kayong gumamit ng Purple Panda, Racing Boy, pero ito CCL Lapel Studio mic, okay na. Naisip ng lahat dito para rinig na yung angkas, dapat dalawang ganito. Yung isa nito pwede nyong ipit sa tenga ng helmet nyo. Mas madaling iipit tong wired mic dito dahil manipis lang siya at pwede nyo pang tanggalin tong foam para rekta na doon malapit sa speaker ng intercom. Dito sa cheek pad pwede nyong ipitin. Pero itong gantong kakapal, sa tingin ko hindi siya okay na ipitin dito. Kaya maganda na wireless siya. Sa mismong helmet nyo na rin ilalagay. Doon sa isang helmet, tapos dito na rin sa may pinakababa. Mas mura sana yung ganitong setup na lang. Kaya lang ang hirap humanap ng ganitong adapter na dalawa yung suksukan ng mic. Kaya kailangan natin na ganito pa, dalawang ganito pa, no? Sulit naman, medyo mas mahal nga lang. Pero mas malinaw yung quality kasi hindi na sasagap ng galing lang sa speaker. Sa placement ng mic, dapat nandyan siya. Diyan lang, ganyan lang kababa guys, no? Huwag nyo hayaang nakalagay dito dahil maririnig yung hininga nyo at yung hinga ng ilong nyo. Tapos, wag nyo hayaan na kung hindi kayo nakapix sa tulad ng ginagawa ko, lumabas yung mic na nakaganyan. Walang maririnig, sabog, lalaboy audio. Hindi ko siya mapix kasi wala pa akong pandikit at ginagamit ko pa to sa kung saan. Tinamad lang talaga ako idikit kasi kaya ko na may clip lang. May magnet po kasi yan nakasama guys. So, nakamagnet na lang siya dito. Pero ayoko rin pagkatiwala lang, nakamagnet lang. Pero gagawin ko na rin kasi nahahassle na ako. Tapos, kung gusto nyo na isa lang, paano kung wala kayong extra DJI mic mini? Isa lang yung mic mini nyo. Pwede ba? Magkakarinigan pa rin ba? Kung ganito pala ang placement ng proper para sa pagbablog, pwede nating itry na pag ganito yung placement at lakasan yung speaker ng intercom pagka po nag-vlog tayo. At bigyan po natin kayo ng sample ngayon. Ito po yung tunog ng mic natin pagka naka-proper placement yung mic. Tapos ngayon pag nagsalita yung angkas natin, ganito po natin siya maririnig sa full volume na intercom. Salita ka, bebe. Hello, So hindi ko sure kung narinig niyo siya. Pero advantage na neto na nakahinto lang tayo, no? Pag umaandar lalong hihina at hindi maririnig to eh. This time, nilagay ko siya malapit sa pisngi, malapit doon sa may pinaka speaker ng intercom. Dito na. Nakaipit siya ngayon sa pisngi. Masakit to pag matagal na biyahe kasi para maglalaki yung panga mo, nakatapat sa muscle ng panga eh. At pag nagsalita po yung angkas natin, tignan natin kung maririnig. hello, 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 hello. For sure, mas narinig na siya at nakatodo pa yung speaker ng intercom. Pero pag umaandar na po, tignan din natin, no? Tara, testing natin na paano kung isa lang yung mic mini nyo, yun lang muna yung budget, gusto nyo lang itry. Baka pwedeng rinig na yung angkas at ako, gamit lang yung isang mic mini. Pero sure to, medyo bababa yung quality ng rider dahil kulob at ipit yung mic. Pero sa angkas, mas rinig na, mas malinaw. Hello everyone. What's up? Practicein niya pa yung pagsasalita niya sa camera. Ganyan din ako kahit gusto kong mag-vlog. Pero pag di mo talaga napapractice, parang awkward talaga magsalita. Months ang aabutin or years bago ka gumaling sa pagsasalita. Habang sineset up ko yung camera, natuwa si Bebe dun sa POV niya sa may Z1000. No? Pakita ko sa kanila yung itsura ng stick kung bakit ka natuwa. At kung bakit ganyan kaganda yung kuha, parang naka Insta 360. Okay, ganito kasi ginawa kong setup. No? Naka-extend yung pinaka-stick. So yan, dito siya naka-mount sa handlebar. Motowolf yung gamit natin. Yan. Tapos nilagyan ko ng tali para safe, no? Nakatali yung camera, nakatali yung stick at dito yan sa handlebar. Tapos yan yung DJI Action 5 Pro natin. Ganyan siya kalayo para wide yung kuha. Partida nga, naka-standard D-warp pa lang yan. Hindi ko pa ino-ultra wide. Tignan nga natin pag ino-ultra wide natin. Di lang siguro ganun kahalata pero tara, testing natin yung ganyang ka-wide.
compare sa kanina na standard warp lang. Settings natin para sa ganitong mic, ulitin ko lang, negative 12, pinakasagad na audio gain para kahit sumigaw tayo ng malakas, hindi ganun kasabog yung audio. Pag sumigaw tayo at malakas yung audio, pangit na pakinggan, low quality na. Paano pa yung hindi natin na-adjust yung audio gain settings, mas lalong sensitive yun. Lagi lang naman tayong negative 6, negative 12, hindi tayo nag-up, never tayong gumamit ng plus 6, plus 5, kasi 0 pa nga lang ang sensitive na para sa mic lalo na kung ganyang kalapit sa bibig. At ngayon po, papakita ko sa inyo kung saan nakapwesto yung mic. Magulat ako pagdating sa editing, pwede palang isang mic lang, no? Kaso ang hassle guys, kasi nakaipit dito. Makikita mo kaya, ma'am? Kita? Ayan. Kita. Kita? Leading ko. Sige. So ayan po, titingnan nyo kung saan nakapwesto yung mic. Tutulak ko pa yan pataas. Malapit sa speaker at nakadiin sa pisngi natin. Medyo risky lang na baka malaglag, pero hindi, ipit na ipit Hindi naman pala ganun kalabo yung audio natin kahit di na nakatapat dito sa bibig. Kahit na nakaipit yung mic dito, pwede naman pala. Nung pin-review ko kanina, para kasing okay. Pero pag umandar tayo, ibang usapan na yun. Baka dun na natin mapansin yung pagka low quality. Saglit lang natin i-roll tong nakaipit yung mic dito. Kasi babalik tayo doon sa dual mic setup. Kasi feeling ko yun talaga yung malinaw. At least, alam nyo na kung paano magkaroon ng setup sa motovlog narinig pati yung angkas nyo. Yung ginagawa ng mga naka GoPro katulad ni JMSB, meron siyang adapter para dalawang lapel mic yung masaksak niya at yung isang mic ay maiipit niya dito nang hindi masakit kasi maliit lang ang lapel mic, nasa speaker na. Sige, baba mo doon yung stand. Naka-stand naman no? Yata. Okay, yata. Tagal na nakakapag big bike tayo, ngayon nga lang nakabomba-bomba. Rolling na po tayo para subukan yung one mic setup lang. Yung papunta natin, naka dual mic tayo. Kaya ang linaw ng tunog sa rider at pati sa angkas. Ngayon parang yung sa angkas na lang ang malinaw, tapos speaker quality pa. Yung sa rider medyo magiging muffled. Takbo natin na 40, 60. Dalang niya na po kasi maangkas ulit ngayon lang ulit. Pag pinapairam tayo ng unit ng auto garage, lagi yung kasama sa pick-up, sa pagsole. Napaka-supportive po. Sinusulit. At babalik na po tayo sa setup ng mic kung saan tig-isa kami at mas malinaw. Not sure guys kung satisfied kayo, pero narinig nyo naman yung quality kung nag-speaker na Thank you nga pala ulit kay tropang JMSB dahil pinahiram niya tayo ng mic mini niya. Hindi muna ako bumili, tinesting ko muna. Nag-research din muna ako kung totoo nga bang pwedeng dalawang mic mini yung i-connect natin via Bluetooth sa DJI Action 5 Pro. Sa Action 4 daw kasi isa lang ang pwede. At ngayon po, tigisa na kami ng mic ulit. Malinaw na ulit yung mic ng rider. Tayo po yun na nagbablog, hindi nakulob dahil nandito na ulit yung mic mini sa harapan natin. Battery life nga pala ng mic mini ay 6 hours. Tapos set nyo sa never para laging connected yung mic pagka magbubukas kayo ng camera. Automatic yun. Pero sa una, prepare nyo muna. Sana maka-experience ulit ako maka-backride sa sports bike. Tapos gabi. And for sure, sana walang traffic. Para enjoy talaga. Okay lang sa kanyang magtiis ng pagod at sakit ng likod sa sport bike. Basta daw pogi kami. Totoo. Basta daw pinagtitinginan sa daan. Shoutout kila mama and papa. Pauwi na kami. Ayan, thank you din ma and pa dahil pinayagan niyo po ako. Pinagkatiwalaan niyo po ako na iangkas lagi yung anak niyo po. Yung napakaganda niyo po anak. Shoutout Boss Max and Ate Kisha. Ride soon. Shoutout kay Angel. Sa kay Erickson na rin. Right soon din. Saktong-sakto to. Next na travel vlog namin. Rinig nyo na po pati yung angkas ko pag nag-uusap kami at kung ano yung mapag-uusapan namin nakakatuwa sa daan, kung ano yung makita niyang reaksyon na maganda yung view ay masasama po natin sa recording. At kung ganito yung setup, pati kami ay kita nyo na po mas mabilis lang i-edit unlike sa 360 cameras na i-re-frame mo pa, i-export mo pa at mas malaki yung file size. Sarap mag-ride soon.
travel. Unahin lang natin yung malalapit para di ganun kasakit sa budget. Lakas na kasi talaga sa gas ng 1000cc guys. At sa maintenance. At pag may nasira at sa bigat ng motor na hindi naman talaga big deal lalo na pag sanay ka na. Pero pag nasa biyahe ka kasi at napagod ka, pag di mo na malayang mabigat nga pala yung motor mo, yari ka. Lalo na lalagyan pa natin ito ng bag or box. Against nga pala siya doon sa box. Di ko feel yung forma. Galing nung angkas ko, no? Go for the thrill and then go for the pagod pad para lang sa forma. Ako na yun nag-aalala para sa comfort niya eh. Gusto ko kasi may box kahit mabawasan yung forma para may sandalan siya. And isa pang importante, para kampante kang hindi talaga nababasa yung gamit pag naulanan sa daan. Isa pa kasing downside, pag nilagyan ng box yung Z1, sumusub-sub din ako, so hindi rin ako makakasandal totally. Sa traffic lang. At kung inaalala nyo naman pong hindi ba delikado yun, may box yung Z1000. Di ba malakas yung torque niyan? Baka pag sandal niya, pagpiga ako, matanggal yung box or masira yung motor. Sa akin naman, syempre hindi na ako magpipiga-pigaan nun pag may box. Pag biyahe, takpong biyahe lang. Ngayon guys, narinig nyo kami na nag-usap at nag-share ng thoughts sa inyo. Kamusta yung mic setup na ganito na parehas may mic yung rider at yung angkas? Mas malinaw, no? Pero pwede na rin naman na pala, yun na may nakaipit na mic dito para rinig yung angkas, pati kayo. Grabe, sarap. Sarap. Dito na po natin tatapusin ang ating quick vlog para sa motovlog setup mic. Narinig na pati yung angkas, paano diskarte at ano pa yung mga pwede nyo i-try. Like, comment, share, and subscribe sa mga gusto nyo pa malaman at kung nagustuhan nyo po yung pagbablog natin. Bye bye. Bye. Okay, mami. You know, ZX4RR Pogi at 675SR. Uy, soon. Sana ma-feature sa channel. Thank you sa input, Boss JMSP. Pag group ride daw, di maririnig yung ibang kasama nyo kasi pang mag-angkasan lang yung ganong setup na yung mic nasa helmet ng angkasan nyo. Pero sa bagay, yung content natin is para sa angkas. Pero okay din na i-add natin sa input na para pag group ride, gusto mo marinig yung mga kasama mo. Hanap tayo ng way paano mailalapit yung isang mic sa helmet. Isang cons kasi, pag nag-stick kayo sa one mic lang na nakaipit sa pisngi, baka hindi nyo maaalala, malaglag yung mic. Thanks for watching again guys. Bye bye.